Yan, yan mismo ang mga salitang sumampal sa akin mula sa sarili kong ina. Hindi pakiusap, hindi pag-aalala, isang sampal, isang utos na manahimik na lang ako, natanggapin ko na lang. Nakatayo ako sa parking lot, malamig ang simoy ng hangin ng umaga, basa pa ang semento, at sa harap ko ay isang basyong espasyo. Isang espasyo kung saan dapat nakaparada ang pinaghihirapan kong Honda City, ang brand new car ko, ang unang malaking bagay na nabili ko para sa sarili ko. Wala na ito. At sa kabilang linya ng telepono, ang nanay ko, tumatawa. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa na ng mamaliit. Yung tawa na nagsasabing, ano ka ba, ang babaw mo naman. Yung tawa na parang sinasabi niyang, ang lahat ng pagod at sakripisyo ko ay isang malaking biro lang. Habang iniisip ko, yun, na-imagine ko ang ate ko si Bea. Siguro, kasalukuyan siyang nagmamaneho ng kotse ko. Baka kumakain ng chichirya sa loob, nagkakalat. Baka nagpo-post sa Facebook, ipinagmamalaki ang bago niyang sasakyan. Baka tumatawa rin siya katulad ni Mama. Feeling panalo, feeling entitled, feeling na lahat ng bagay sa mundo, lalo na ang mga bagay na pag-aari ko, ay dapat lang mapunta sa kanya. Dahil siya si Bea, ang paborito, ang golden child. At ako lang si Maya. Ang laging nandyan para umintindi, ang laging nandyan para magbigay. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak ang cellphone. Naramdaman ko ang pagkirot ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, gusto kong isumbat ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Isang malamig na katahimikan, huminga ako ng malalim, at isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ko. Isang ngiti na hindi nila kailanman nakita sa akin. Sige ma, sabi ko sa kalmadong boses, okay, salamat sa info. At ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Tapos na. Sa puntong iyon, alam ko na, tapos na ang pagiging mabait. Tapos na ang pagiging understanding daughter. Ako si Maya, 29 na taong gulang. At sa loob ng 29 na taon, ako ang naging anino sa pamilyang ito. Ako ang breadwinner na hindi kinikilala. Ako ang nagtrabaho ng 2 part-time jobs para lang makapagtapos ng kolehiyo habang ang ate ko ay nag-drop out para maging influencer. Ako ang nag-ipon ng ilang taon, bawat sentimo, bawat sahod, para lang makapag-down payment sa sasakyang yun. 1,600,000 piso, hindi yung basta-basta. Dugot pawis ko ang katumbas ng bawat piyesa ng sasakyang iyon. Mga gabing walang tulog, mga weekend na puro trabaho, mga pagkakataong hindi ako sumama sa mga kaibigan ko para lang makatipid. Yun ang simbolo na sa wakas may narating na ako, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, habang siya, 4 na sasakyan na ang sinira niya. 4, at sino ang laging nag-aabono, na para bang obligasyon nilang saluhin ang bawat pagkakamali ng kanilang paboritong anak. Lagi nilang sinasabi sa akin, intindihin mo na lang Maya, kasi ikaw matatag ka, kaya mo ang sarili mo, ang ate mo mahina siya, kailangan niya ng tulong. Paulit-ulit. Yan ang naging script ng buhay ko, ang maging malakas para sa kanila, ang maging independent para hindi nila ako kailangang problemahin. Habang lahat ng atensyon, lahat ng tulong, lahat ng konsiderasyon ay ibinubuhos sa ate kong walang ginawa, kundi sirain ang buhay niya at ang mga bagay sa paligid niya. Ngayon, kinuha nila ang isang bagay na sa akin. Ang nag-iisang bagay na maipagmamalaki kong ako lang ang naghirap. Kinuha nila ito na parang nag-aabot lang ng isang basong tubig. Walang paalam, walang respeto, walang hiya. Akala nila, iiyak na naman ako sa isang tabi. Akala nila, tatanggapin ko na lang ito tulad ng lagi kong ginagawa. Akala nila, tatahimik na lang ako para sa kapayapaan ng pamilya. Akala nila ang salitang pamilya ay isang magic word na kayang burahin ang lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng pagnanakaw. Pero ngayong umaga, iba na. Hindi nila alam, hawak-hawak ko ang telepono ko. At hindi numero ni Papa ang tinatawagan ko para magsumbong. Hindi nila alam na ang pagiging unbothered queen ay hindi lang tungkol sa pagngiti. Ito ay tungkol sa pagkilos ng tahimik. Hindi nila alam na ang pamilya ay may hangganan din pala.
At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi nila alam ang isang simpleng katotohanan. Isang katotohanan na babago sa lahat. Sa mata ng batas, ang ginawa nila ay hindi paghiram. Ang tawag doon ay pagnanakaw. At ang bawat pagnanakaw ay may katapat na resibo. Resibo na sisingilin ng karma. At ako mismo ang magsisilbing kolektor. Naranasan mo na bang maramdaman na parang bisita ka na lang sa sarili mong pamilya? Na ang lahat ng sakripisyo mo ay binabaliwala lang? Kung oo, i-like at i-share mo ang video na to para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. At syempre, mag-comment ka sa ibaba. Sabihin mo sa amin, saan kayo nanonood? Gusto naming marinig ang kwento mo. Let's start the kwentuhan. Matapos kong ibaba ang tawag, nanatili akong nakatayo sa basyong parking lot, parang pelikula. Ang mga sasakyan ay dumadaan sa paligid ko. Ang mga tao ay naglalakad patungo sa kanilang mga buhay, pero ako, nakatigil ako sa oras. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang mga salita ni Mama na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Relax ka lang, Maya. Pamilya tayo. Pamilya. Isang salita na dapat ay nangangahulugan ng kaligtasan at pagmamahal. Pero para sa akin, sa sandaling iyon, ang ibig sabihin nito ay obligasyon. Isang obligasyon na laging umintindi, magparaya at magsakripisyo. Habang nakatingin ako sa sahig na semento, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot. Bigla kong nakita ang imahe ng pick-up truck ni Papa, wasak ang harapan, matapos itong isalpok ni Bea sa isang poste dahil nagpapalit siya ng kanta sa radyo. Naalala ko ang pag-iyak niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na baka hindi na siya payagang magmaneho. Ang sabi lang ng mga magulang ko, aksidente lang, bata pa. Sumunod ang imahe ng sedan ng dati niyang asawa, nakapulupot sa isang puno ng narra. Lasing siya noon mula sa isang party. Pero ang depensa nila, nag-aaway kasi sila ng asawa niya, stress lang. Pagkatapos ang kotseng nirentahan niya, na nahulog sa isang kanal sa Tagaytay dahil abala siya sa pagte-text. Ang dahilan nila, hindi niya kabisado ang daan. At ang pinakahuli, bago ang kotse ko, ang pagbangga niya sa isang school bus. Buti na lang at walang laman. Ang paliwanag niya, naglalagay daw siya ng maskara. Sa bawat insidente, iisa lang ang resulta. Ang sasakyan, wasak. Si Bea, walang galos at walang pananagutan. Palagi siyang may dahilan, palagi siyang biktima, at palaging nariyan sila Mama at Papa para saluhin siya, bayaran ng danyos, at bigyan siya ng bagong laruan na sisirain niya ulit. 4 na sasakyan sa loob ng 5 taon. Hindi iyon kamalasan, iyon ay isang pattern. Isang pattern ng kapabayaan na sila mismo ang nagtanim at nagdilig. At ngayon, ang kotse ko naman, ang sasakyang pinag-ipunan ko mula sa bawat pisong kinita ko. Ang sasakyang inalagaan ko na parang sarili kong anak, ibinigay nila, basta na lang. Ang pagtataksil ay parang lason na unti-unting gumapang sa buong sistema ko. Sila, ang sarili kong mga magulang, ang nagbukas ng pinto para sa magnanakaw. At ang magnanakaw ay ang sarili kong kapatid. May isang parte sa akin na gustong umiyak, magmakaawa at tanggapin na lang. Iyon ang nakasanayan ko. Iyon ang Maya na kilala nila. Pero may isa pang parte. Isang boses na matagal nang natutulog, na biglang nagising. Isang boses na nagsasabing, tama na. Sa gitna ng takot na baka ito na ang katapusan ng aming pamilya, mas nanaig ang takot na baka ito na ang katapusan ko, kung hahayaan kong magpatuloy ito. Kinuha ko ang cellphone ko. Dahan-dahan kong ini-scroll ang contacts ko. Nilagpasan ko ang pangalan ni Mama. Nilagpasan ko si Papa, nilagpasan ko si Bea. Huminto ako sa isang numero na hindi ko akalaing tatawagan ko para sa sarili kong pamilya, at nang pinindot ko ang dial button, hindi pagsisisi ang naramdaman ko, kundi isang kakaibang kalayaan. Ang babaeng pulis na dumating ay si Officer Santos. Kalmado ang kanyang presensya, profesional, at may mga matang nakakaintindi. Sa loob ng ilang minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagtawag ko kay Mama, sa kasaysayan ng pagiging irresponsable ni Bea,
hanggang sa katotohanang wala akong kaalam-alam sa nangyari. Habang nagsusulat siya sa kanyang maliit na kwaderno, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Tumingin siya sa akin ng diretso at sinabing, "Binibining Maya, kailangan kong itanong ito. Sigurado ka ba sa desisyon mong magsampa ng reklamo? Kapag ito ay naipasok na sa sistema, hindi na ito basta-basta mababawi. Ang kapatid mo ay magkakaroon ng record para sa karnaping." Ang salitang karnaping ay parang bombang sumabog sa pandinig ko. Ganun kabigat. Pero habang iniisip ko ang tawa ni Mama sa telepono, ang mga nasirang sasakyan, ang mga taon ng sakripisyo ko na binaliwala, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. "Opo, sigurado po ako," sabi ko, mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Habang pinupunan niya ang mga papeles, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ko. Si Papa, si Mama, hindi ko sinagot. Pagkatapos ay isang text message, galing kay Bea. Ang una niyang komunikasyon sa akin sa loob ng maraming buwan. Ang sabi sa text, "Chill ka lang, hiniram ko lang 2 for 1 week, ibabalik ko sa Sunday, grabe ka naman sa drama." Ipinakita ko ang text kay Officer Santos. Tinaasan niya ako ng kilay at kinuhaan ito ng litrato. "Magandang ebidensya ito," sabi niya. Inaamin niyang nasa kanya ang sasakyan. At habang ginagawa niya iyon, tumawag si Bea. This time, sinagot ko. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng inis, hindi pagsisisi. "Maya, ano bang problema mo?" bungad niya. Sabi ni Mama, "Nagwawala ka raw dyan. Kotse lang yan. Kailangan ko para sa trabaho." Ipinaliwanag ko sa kanya, sa pinakamahinahon kong boses, na kinuha niya ang pag-aari ko nang walang paalam. Pero ang sagot niya, "Nagpaalam ako, kina Mama at Papa, sabi nila okay lang daw." Ang katwiran niya ay katwiran ng isang taong hindi kailanman natutong managot. Sinabi niyang masyado akong istrikto na kaya walang may gusto sa akin, na sinusubukan niyang ayusin ang buhay niya at ako pa ang nagiging hadlang. Bawat salita niya ay patalim na sumusugat sa akin, pero nanatili akong kalmado. "Bea, nasaan ka ngayon?" tanong ko. "Wala kang pakialam. Ibabalik ko yan kung kailan ko gusto." Sigaw niya. Huminga ako ng malalim. Ang kotse, sabi ko, dahan-dahan at malinaw, ay opisyal nang nakarehistro bilang ninakaw sa Quezon City Police District. Kapag nahuli ka, aarestuhin ka. Natahimik siya saglit, tapos ay tumawa. Ang parehong tawa ni Mama, isang tawang mapangmaliit. "Nagbibiro ka lang. Wala kang lakas ng loob na ipakulong ang sarili mong kapatid," sabi niya. "Hindi ako nagbibiro," sagot ko. "Katabi ko mismo ang pulis ngayon." Ang katahimikan na sumunod ay mas matagal. Alam kong sinusubukan niyang basahin kung nagsasabi ako ng totoo. At nang muli siyang nagsalita, puno na ng galit at pagbabanta ang kanyang boses. "Inggitera ka talaga. Sinisira mo ang buhay ko." Pero hindi na ako natinag. "Ibabalik mo ang kotse o hahayaan mong pulis ang kumuha sa'yo?" Ang sagot niya, isang malutong na, "Ayoko nga," bago niya ibaba ang tawag. Tumingin ako kay Officer Santos. Tumango lang siya. Alam na namin ang susunod na hakbang. Pumasok ako sa opisina kinabukasan na parang zombie. Ang isip ko ay lumilipad. Hindi ako makapag-concentrate sa mga report na nasa harapan ko. Ang mabait kong katrabaho na si Ana ang unang nakapansin. Inabutan niya ako ng kape nang walang tanong-tanong. Isang maliit na gesture, pero mas naramdaman ko ang pag-alala mula sa kanya kaysa sa sarili kong pamilya. 4 na oras. 4 na oras ng paghihintay at pag-aalala. Bawat tunog ng telepono napapatalon ako. At sa wakas tumawag si Officer Santos. Nahanap na daw nila ang sasakyan. Ang puso ko ay bumilis. "Nasaan po? Okay lang po ba?" tanong ko. Ngunit ang sagot niya ay nagpabagsak sa lahat ng pag-asa ko. Ang kotse ay natagpo ang abandonado sa isang no parking zone. Iniwan na lang doon. At tungkol sa kondisyon, mas mabuting ako na lang daw ang tumingin. Nagpaalam ako sa trabaho, humiram ng kotse kay Ana at nagmaneho papunta sa impounding area. Mula pa lang sa malayo, alam ko ng malalang sitwasyon. Nakatayo si Officer Santos sa tabi ng isang sasakyan na halos hindi ko na makilala. Ang dating makinis at kulay pila kong Honda City, ngayon ay mukha ng galing sa gyera.
Ang bumper sa harapan ay yupi at puno ng gasgas na parabang bumangga at tumakbo. Ang side mirror sa driver's side ay basag at nakabitin na lang. May mahahabang guhit sa gilid na parang sinadyang kaskasin ng isang matulis na bagay. At ang pinakamasakit sa lahat, ang bintana sa likuran ay may malaking lamat, isang sapot ng pagkasira. Habang nilalakad ko ito, paikot, bawat bagong pinsala na nakikita ko ay parang isang bagong sampal sa aking mukha. Ito ang resulta ng paghiram niya. Ito ang resulta ng pagiging pamilya. Sinabi ni Officer Santos na ang loob ng kotse ay puno ng mga basura ng fast food at may isang malaking mantsa sa likurang upuan na hindi matukoy kung ano. Habang pinoproseso ko ang lahat, tumunog ang telepono ko, si Mama. Sa pagkakataong ito sinagot ko. Gusto kong marinig niya ang galit sa boses ko at narinig nga niya. Bea just called me crying, bungad niya. Sinabi mong ninakaw niya ang kotse mo, hindi ba yan masyadong OA? Ang galit ko ay sumabog na parang bulkan. OA! Mama, nakikita mo ba itong ginawa niya? Sinira niya ang kotse ko, ang sasakyang pinaghirapan ko. Pero imbes na simpatiya, pagtatanggol kay Bea ang narinig ko. Aksidente lang yan, Maya. Alam mo namang malas talaga sa sasakyan ng ate mo. Hindi mo kailangang tratuhin siya na parang kriminal. Doon na ako napuno. Malas? O iresponsable? Ma, 4 na kotse na ang sinira niya. At sa bawat isa, kayo ang nagtatakip. Kayo ang nagbabayad. Kailan niyo siya tuturuang managot? At ako? Kailan niyo ako tinulungan? Nung nagtatrabaho ako para makapag-aral habang siya ay pinag-aaral niyo sa pagiging influencer niya. Nung nag-iipon ako habang binibilhan niyo siya ng bago kapalit ng sinira niya, sabihin niyo, Ma, kailan? Natahimik siya. At nang muli siyang nagsalita, ang boses niya ay nagbago, naging malamig at mapanumbat. Masyado kang nagiging emosyonal, kailangan mong kumalma, pero hindi ako kumalma. Hindi, Ma. Ngayon lang ako naging kalmado sa buong buhay ko, at ito ang mangyayari, haharapin ni Bea ang batas. Dahil kung sa pamilyang ito lang, hinding-hindi siya matututo. Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang tawag. At sa unang pagkakataon, blinok ko ang numero niya. 2 araw ang lumipas. Nakuha ko na ang sasakyan mula sa impounding lot, isang prosesong magastos at masakit sa puso. Bawat pirma sa papeles ay parang pag-amin sa sarili ko na ang bangungot na ito ay totoo. Dumating ang insurance adjuster na si Mr. David. Isa siyang lalaking nasa katanghalian ng buhay, may dalang clipboard at may mukhang sanay na sa mga kwentong tulad ng sa akin. Inikot niya ang sasakyan, sinusuri ang bawat yupi at gasgas. Kinumpirma niya ang mga hinala ko. Ang tama sa bumper ay malakas at may bakas ng itim na pintura. Mukhang tumama ito sa isang sasakyan at tumakbo, sabi niya. Pagkatapos ay tinuro niya ang mga guhit sa gilid. Ito, sinadya ito, Ma'am Maya. Tingnan mo ang lalim at ang direksyon. Kinaskas ito ng susi o ng isang matulis na bagay. Ang puso ko ay parang piniga. Isang bagay ang aksidente, pero iba ang sadyang paninira. Nangangahulugan ito ng galit, ng poot. At ang pinakakakaiba sa lahat ay ang pagsusuri niya sa basag na bintana sa likod. Ang impact po ay galing sa loob, hindi sa labas, paliwanag niya, habang tinuturo ang gitna ng lamat. Parang may ibinato mula sa backseat papunta sa salamin. Galing sa loob, ang ibig sabihin, kung sino man ang gumawa nito, ay nasa loob ng kotse ko. Ang mga posibilidad ay nagsimulang maglaro sa isip ko at lahat sila ay nakakatakot. Bago siya umalis, sinabi ni Mr. David na dahil may police report, malaki ang posibilidad na makover ng insurance ang lahat at baka may declare pa itong total loss. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nabura nang tingnan ko ang aking cellphone. May 2 bagong voicemail. Ang una ay mula kay Bea. Ang boses niya ay garalgal, halatang nakainom. Talagang tinuloy mo, no? Ipinapulis mo ang sarili mong kapatid. Sana masaya ka na, hayop ka. Dahil sa'yo nagkakagulo na sina Mama. Wala kang kwentang anak. Materialistic ka, kaya ka mamamatay mag-isa. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Isinabi ko ang voicemail. Ito ay ebidensya.
Ang pangalawa ay mula kay Papa. Ang boses niya ay mas kalmado pero mas masakit. Maya anak, nakausap ko ang mama mo. Alam kong galit ka, pero sumusobra ka na. Patawarin mo na ang ate mo, pamilya tayo. Iatras mo na ang kaso at humingi ka ng tawad sa mama mo. Humingi ako ng tawad? Ako? Matapos ang lahat? Ang voicemail na yon ay binura ko. Ayoko nang marinig muli. Ngunit may pangatlong mensahe. Isang text mula sa isang unknown number. Binuksan ko ito, si Bea ulit. Pero iba na ang tono niya. Tila masaya at nangaasar. Hey sis, guess what? May bago na akong car. Pinahiram ako ng friend ko. So sayo na yung precious Honda mo. Kung ano man ang natira diyan, ha ha ha. Enjoy driving a car that nobody wants. Just like you. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa puso ko ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kotse. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa kanya, tiyan sa sarili ko, na ang mga aksyon ay may katumbas na kabayaran. Kinabukasan tumawag ako kay Officer Santos. Ang boses ko ay kalmado, pero ang desisyon ko ay matatag na parang bato. Gusto ko nang ituloy ang pagsampa ng kaso, sabi ko. Kung ano man ang pinakamabigat na parusa na naaayon sa batas, yun ang gusto kong mangyari. Binalaan niya ulit ako na ito ay isang prosesong mahirap bawiin, pero buo na ang loob ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga voicemail. Sinabi niyang magpunta ako sa istasyon para magbigay ng formal na salaysay sa isang detective. Ang istasyon ng pulis ay isang lugar na malamig at impersonal. Ang mga ilaw ay matalim sa mata at ang mga upuan ay matigas. Sinalubong ako ni Officer Santos at dinala sa isang maliit na kwarto kung saan naghihintay si Detective Reyes. Siya ay isang mas may edad na lalaki, may mga puting buhok na sa kanyang sentido at may boses na mahinahon. Sa kanya, ikinuwento ko ang lahat mula sa simula hanggang sa huli. Walang labis, walang kulang. Ang bawat detalye ng mga pag-uusap, ang bawat salita sa mga text at voicemail, ang bawat sira ng sasakyan. Matiyaga siyang nakinig at nagsulat. Nang matapos ako, tiningnan niya ang kanyang mga tala. Ang kapatid mo, sabi niya, ay may mahabang kasaysayan sa mga sasakyan. Nakita namin sa record niya, 4 na sasakyan na idineklarang total loss. 2 beses nang nasuspinde ang lisensya. Nakakagulat nga na pinapayagan pa siyang magmaneho. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. At sa lahat ng ito, ang mga magulang mo ang laging sumusuporta. Tumawa ako, isang tawang mapait. Hindi suporta ang tawag doon, detective. Ang tawag doon ay pag-e-enable. Tinuruan nila siyang walang pananagutan. Ipinaliwanag niya ang mga posibleng kaso. Unauthorized use of a motor vehicle, malicious mischief, at depende sa investigasyon, baka may iba pa. Tinanong ko kung makukulong ba siya. Ang sabi niya, para sa unang beses sa ganitong kaso, baka hindi. Pero siguradong may malaking multa, probation, at tuluyang pagbawi ng lisensya. Sapat na yun para sa akin. Ang mahalaga ay may mangyari, may record, may konsekwensya. Pero bago ako umalis, may sinabi si Detective Reyes na ikinagulat ko. May isa pa kaming nakita, Miss Maya, sabi niya habang binubuklat ang isang folder. Bilang standard procedure, nag-background check kami sa kapatid mo. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba na mayroon siyang 2 outstanding warrant of arrest sa Batangas at Laguna? Natigilan ako. Warrant of arrest? Para saan po? Tanong ko. Failure to appear in court para sa mga traffic violation, sagot niya. Hindi malalaking kaso, pero ibig sabihin, kapag nahanap namin siya para sa reklamo mo, kailangan din niyang harapin ang mga ito. Bigla kong naalala ang tawa ni Bea sa voicemail, ang kanyang pagiging kampante, ang kanyang paniniwalang kaya niyang takasan ang lahat. Hindi niya alam. Hindi niya alam na hindi lang isang kaso ang naghihintay sa kanya. Isang buong network ng kanyang mga nakaraang kasalanan ang malapit ng bumagsak sa kanya. Kapag nahanap niyo siya, tanong ko, ano po ang mangyayari? Sumagot si Detective Reyes, dediretso siya sa kulungan.
At dahil sa dami ng kaso mula sa iba't ibang lugar, baka abutin siya ng ilang araw bago makapagpiyansa. Tumango ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang isang tunay na pag-asa. Ang pag-asang sa wakas ay may katarungan. 5 araw ang lumipas, eksakto sa sinabi ni Mr. David, habang nagkakape ako sa kusina at sinusubukang kalimutan ng gulo kahit sandali. Tumunog ang telepono ko. Siya na iyon. Ang boses niya sa kabilang linya ay masaya. "Good news, Miss Maya," sabi niya. "Base sa final assessment namin, ang pinsala sa iyong sasakyan ay lumampas sa 70% ng market value nito. Ibig sabihin, qualified ka para sa total loss payout." Muntik ko nang mabitawan ang tasa ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Ano po ang ibig sabihin niya sa numero?" Tanong ko halos pabulong. "Ibig sabihin," paliwanag niya, "babayaran ka namin ng buong halaga ng iyong sasakyan minus ang iyong deductible. Dahil halos bago pa lang ang kotse mo, ang matatanggap mo ay humigit kumulang 1,500,000 piso. 1,500,000 piso. Hindi ako makapaniwala. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang akala ko ay nawala na lang na parang bula, ay babalik sa akin. Halos buo. Tinanong ko kung ano ang mangyayari sa kotse. Sabi niya, kukunin na ito ng kumpanya at ibebenta bilang salvage. Kailangan ko lang pirmahan ang mga papeles para mailipat ang titulo. Sa loob ng 2 linggo raw, matatanggap ko na ang tseke. Pagkatapos ng tawag, naupo lang ako sa mesa, nakatitig sa pader. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ito ay isang biyaya. Isang biyaya na hindi ko inaasahan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Akala ko, kailangan ko pang makipag-away sa insurance. Akala ko gagawin nilang komplikado ang lahat dahil pamilya ang sangkot. Pero hindi. Ang pagkakaroon ng police report, ang pagkakaroon ng malinaw na ebidensya, iyon ang naging susi. Iyon ang nagpatunay na hindi ito simpleng hiraman lang. Ito ay isang krimen. At dahil doon, kinilala ng sistema ang aking karapatan. Ang pera ay hindi makakabura sa sakit at pagtataksil na naramdaman ko. Pero ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng bagong simula. Pwede na akong bumili ng bagong kotse. Isang kotse na walang bahid ng masasakit na alaala. Isang kotse na hindi pa nahahawakan ni Bea. Isang kotse na ang susi ay ako lang ang may hawak. Sa gitna ng digmaan, ito ang aking unang panalo. Hindi ito panalo laban sa kanila, kundi panalo para sa sarili ko. Naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan na ito. Ang pera ay darating, ang katarungan ay paparating, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapayapaan ay unti-unti nang bumabalik. Hindi ko pa alam kung paano o kailan, pero alam kong malalagpasan ko ito, at sa paglabas ko sa gulo na ito, mas magiging buo at mas matatag ako kaysa dati. Dahil sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. At ito na ang simula ng aking pagbangon. 2 linggo matapos ang insidente. Nasa trabaho ako, sinusubukang ibalik sa normal ang aking buhay. Ang tseke mula sa insurance ay dumating na, nakadeposito na sa bangko ko. At nagsisimula na akong tumingin-tingin ng bagong sasakyan online. Isang hapon, habang abala ako sa isang spreadsheet, tumunog ang telepono ko. Isang numero na hindi ko kilala, pero sinagot ko. Ang boses sa kabilang linya ay si Detective Reyes. "Miss Maya," sabi niya, "may update lang ako sa kaso mo." Napatigil ako sa pagtipa. "Nahanap na namin ang kapatid mo." Ang puso ko ay kumabog. "Saan po? Anong nangyari?" "Nahuli siya sa isang routine traffic stop sa Batangas," paliwanag niya. Nang i-check ng pulis ang lisensya niya, lumabas ang mga warrant of arrest niya, kasama na ang alert para sa sasakyan mo. Dinala na siya sa presinto at kasalukuyan siyang nakakulong. Nakakulong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May isang parte sa akin na nakaramdam ng tagumpay. Pero may isa ring parte na nakaramdam ng awa. Sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin siya. Ngunit ang awa na iyon ay mabilis na nawala nang maalala ko ang kanyang mga ginawa. Ito ang resulta ng kanyang mga pagpipilian.
Hindi ako ang nagkulong sa kanya. Ang sarili niyang mga aksyon ang gumawa noon. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula na ang inaasahan kong bagyo. Tumawag ang isang tita ko, umiiyak. Nakiusap na patawarin ko na si Bea. Sunod ang isang pinsan ko, sinasabing sinisira ko ang pamilya. Hindi ko sila sinagot ng maayos. Nagpasalamat lang ako sa kanilang pag-aalala at ibinaba ang telepono. At sa wakas, isang tawag mula sa numero ni Papa. Alam kong si Mama ang gagamit nito. At tama nga ako. Ang boses niya ay desperado at puno ng paninisi. Maya, ang ate mo, nakakulong, dahil sa'yo. Hindi ka ba naawa? Paano mo nagagawa ito sa sarili mong kapatid? Kailangan mong iatras ang kaso ngayon din. Ang boses ko ay malamig at walang emosyon. Hindi ko iaatras ang kaso, Ma, sabi ko. Oras na para harapin niya ang mga pagkakamali niya. Isang bagay na dapat ay matagal niyo nang ginawa. Pero masisira ang buhay niya. Ang kinabukasan niya, sigaw niya. Paano naman ang buhay ko, Ma? Sagot ko. Paano naman ang kapayapaan ko? Paano naman ang sasakyan ko na sinira niya? O lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa kanya? Nagsimula siyang umiyak, ang pamilyar na sandata niya. Ang mga hikbi na dati ay kayang-kaya akong patigilin at pakonsensyahin. Pero ngayon, wala na itong epekto. Parang ingay na lang sa tenga. Ginawa namin ang lahat para sa inyo, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi iyan totoo, sagot ko. Ginawa niyo ang lahat para sa kanya at ako ang laging nagbabayad ng presyo. Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. At sa pagkakataong iyon, hindi lang numero ni Mama ang blinak ko. Blinok ko na rin ang numero ni Papa. Ang mga tita at pinsan na tumawag, lahat sila. Nagtayo ako ng isang mataas na pader sa paligid ko. Isang pader na hindi na nila kayang sirain. Dahil sa puntong iyon, napagtanto ko na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagpaparaya. Minsan, nakukuha ito sa pag-alis. Sa pagtalikod sa mga taong patuloy na nananakit sa iyo, kahit pakadugo mo sila. Ang katahimikan pagkatapos noon ay nakakabingi, pero ito ang pinakamatamis na katahimikang narinig ko sa buong buhay ko. Lumipas ang 3 buwan. Ang panahon ay lumamig, kasabay ng paglamig ng relasyon ko sa aking pamilya. Wala na kaming komunikasyon. Nabalitaan ko na lang mula sa ibang kamag-anak na nakapagpiyansa si Bea matapos ang ilang gabi sa kulungan. Ang pera ay galing daw sa isang kaibigan. Ang mga magulang ko raw ay halos maubos ang kanilang ipon para sa abogado. Sa loob ng 3 buwan na iyon, bumili ako ng bagong sasakyan. Isang silver na Toyota Vios. Simple lang, pero sa akin, ito ang pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. Dahil ito ay akin, 100% akin. Isang linggo bago ang hearing, tumawag si Detective Reyes. Ipinaliwanag niyang pinagsama-sama na sa isang kaso ang lahat ng reklamo laban kay Bea. Mula sa pagnanakaw ng kotse ko, hanggang sa mga dati niyang traffic violations. Sinabi niyang, hindi ko kailangang dumalo, pero may karapatan akong mapanood ang lahat. At gusto kong mapanood. Kailangan kong makita ang pagtatapos ng kabanatang ito. Ang korte ay isang malaki at lumang gusali. Ang hangin sa loob ay mabigat at seryoso. Naupo ako sa likuran, isang estranghero sa gitna ng maraming tao. Ilang minuto bago magsimula, pumasok sila Mama at Papa. Si Mama ay nakaitim na bestida para siyang pupunta sa isang libing. Si Papa ay nakasuot na ngayon ko lang nakitang suot niya. Nakita nila ako agad. Ang mukha ni Mama ay nagpakita ng iba't ibang emosyon. Gulat, pag-asa, at sa huli galit nang hindi ko sila pinansin. Umupo sila sa kabilang dulo ng silid, malayo sa akin, at pagkatapos, pumasok si Bea kasama ang isang guwardiya. Nakasuot siya ng orange na jumpsuit ng preso. Ang buhok niya ay magulo, ang mukha niya ay walang kolorete at pagod. Tumingin siya sa direksyon ng aming mga magulang at pagkatapos ay sa akin. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang lahat, galit, pagsisisi at takot. Ang hukom ay isang babaeng may matigas na ekspresyon. Isa-isa niyang binasa ang mga kaso. Ang listahan ay napakahaba. Nang tanungin kung ano ang kanyang plea, bumulong ang kanyang public defender
At sinabi ni Bea sa isang mahinang boses, "Guilty, Your Honor." Ang bahagi ng paghatol ang pinakamatindi. Tiningnan ng hukom ang record ni Bea. Binibini, sabi ng hukom, ang nakikita ko dito ay isang pattern ng paulit-ulit na pagbabaliwala sa batas at sa kapakanan ng iba. Binigyan ka na ng maraming pagkakataon pero sinayang mo ang lahat. Umiyak si Mama ng mahina at pagkatapos ay ibinaba ng hukom ang kanyang sentensya. Hinatulan kita ng 90 araw sa City Jail, kung saan 60 araw ay suspendido. Magsisilbi ka ng 30 araw. Ikaw ay nasa ilalim ng probation sa loob ng 2 taon. Ang iyong lisensya sa pagmamaneho ay binabawi na ng tuluyan at maaari ka lang mag-apply muli pagkatapos ng 5 taon. Inaatasan kang magbayad ng danyo sa biktima na nagkakahalaga ng 150,000 piso at bawal kang lumapit o makipag-ugnayan sa kanya. Natulala si Bea, tumangulang siya. Habang dinadala siya palabas ng gwardiya, hindi na siya lumingon. At habang pinapanood ko siyang mawala sa pinto, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito purong saya. Hindi rin ito paghihiganti. Ito ay kapayapaan. Ang pakiramdam na sa wakas, ang isang mabigat na bagay na matagal mo nang pinapasan, ay nabitawan mo na. Ang hustisya ay naibigay, at ang kabanata ay nagsara na. Sa hallway sa labas ng korte, hinarap ako nila Mama at Papa. Ang inaasahan kong galit at panunumbat ay napalitan ng isang bagay na hindi ko inaasahan, pagkalito. "Maya," sabi ni Papa, ang boses niya ay basag. "Paano tayo umabot sa ganito?" Tiningnan ko sila, hindi bilang mga magulang ko, kundi bilang 2 taong hindi ko na halos kilala. Tiningnan ko sila ng may kalinawan na ngayon ko lang naramdaman. "Umabot tayo dito," sagot ko, "dahil sa pagtrato niyo sa akin na parang wala akong halaga at sa pagtrato niyo kay Bea na parang kaya niyang gawin ang lahat ng walang mali. Umabot tayo dito dahil hindi niyo kailanman tinuruan ng pananagutan ng sinuman. Umabot tayo dito dahil para sa inyo, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa tama." Akmang magsasalita si Mama, pero pinigilan siya ni Papa. Tumingin si Papa sa sahig. "Siguro marami kaming nagawang mali," sabi niya. "Hindi ko na alam kung paano ito aayusin." "Ako rin po," sabi ko. "At sa unang pagkakataon, nagsabi ako ng totoo. At sa ngayon, hindi ko pa gustong subukan." Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko na sila nilingon. Sa parking garage, naghihintay ang bago kong Toyota Vios. Sumakay ako, pinaandar ang makina, at umalis sa lugar na iyon ng kalungkutan. 1 taon ang lumipas. Ang buhay ko ay nagbago ng husto. Nalaman ko na lang na natapos ni Bea ang kanyang 30 araw sa kulungan. Nagtatrabaho na raw siya sa isang fast food chain at nakatira kasama ang isang kaibigan. Nagko-commute siya araw-araw. Ang mga magulang ko raw ay tumigil na sa pag-abot ng tulong pinansyal, marahil dahil naubos na sila o marahil dahil sa wakas ay natuto na sila. Nagpapadala pa rin sila ng mga greeting card tuwing birthday ko, pero hanggang doon na lang iyon. Ang pader na itinayo ko ay nanatiling matatag. Sa trabaho, na-promote ako. Lumipat ako sa isang mas magandang apartment sa Quezon City at nagsimula akong makipag-date sa isang lalaking nagngangalang Thomas. Mabait siya, pasensyoso, at higit sa lahat, nakikinig siya. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat, hindi niya ako hinusgahan. Ang tanging sinabi niya ay, "Mukhang sa wakas pinili mo ang sarili mo. Yan ang isa sa pinakamahirap gawin." At tama siya. Ang tunay na ganti ay hindi nangyari sa loob ng korte. Hindi ito ang pagkakakulong ni Bea o ang pagsisisi ng aking mga magulang. Ang tunay na tagumpay, ang tunay na ganti, ay nangyari sa bawat araw na ginising ko ang sarili ko na may kapayapaan sa puso. Nangyari ito sa bawat ngiti na hindi pilit, sa bawat tawa na malaya. Nangyari ito sa bawat kilometrong tinakbo ng bago kong sasakyan, na dinadala ako sa mga lugar na gusto kong puntahan, hindi sa mga lugar kung saan ako kailangan. Ang pamilyang kinalakihan ko ay wala na. Naglaho na ang ilusyon ng isang perpektong pamilya na matagal kong pinanghawakan. Pero hindi ako nagluluksa. Sa katunayan, nakahinga ako ng maluwag. Dahil sa pagkawala nito,
Nabigyan ako ng pagkakataong bumuo ng sarili kong pamilya. Isang pamilya na pinili ko. Isang pamilya na binubuo ng mga kaibigang tulad ni Ana na nag-aalala ng walang hinihintay na kapalit. Isang pamilya kasama si Thomas na nagpapakita sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal at respeto. Isang umaga ng linggo, habang nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong apartment, hawak ang isang tasa ng kape, pinanood ko ang pagsikat ng araw sa syudad ng Maynila. Ang syudad na sumaksi sa lahat ng aking luha, pagod at tagumpay. Dito ko naunawaan ang lahat. Hindi kailanman ito naging tungkol lang sa isang kotse. Ang sasakyan ay isang simbolo lamang. Ito ay tungkol sa respeto, tungkol sa mga hangganan o boundaries. At tungkol sa isang mahalagang tanong, hahayaan ko pa bang tratuhin ako ng ibang tao na parang ang aking mga pangangailangan at damdamin ay hindi mahalaga? Sa loob ng 29 na taon, ako ang naging responsableng anak, ang maaasahan, ang tagasalo ng lahat ng problema para maging maayos lang ang lahat para sa kanila. At ano ang napala ko? Isang basyong parking lot at isang pamilyang ako pa ang sinisi dahil napansin kong ninakawan ako. Pero hindi na ngayon. Ngayon, mayroon akong buhay na akin. Binuo ko ito ayon sa sarili kong mga patakaran, pinoprotektahan ng mga hangganan na hindi ko na kinatatakutang ipatupad. Ang kotse ang naging mitsa. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang insidenteng gumising sa akin mula sa isang mahabang pagkakatulog. At kahit kailanman ay hindi ko pasasalamatan ang ginawa ni Bea, aaminin ko na ang kanyang pagnanakaw ay nagbigay sa akin ng isang napakahalagang bagay bilang kapalit. Ang kalinawan ng isip upang sa wakas ay talikuran ang mga taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa aking katapatan. Habang pinapanood ko ang liwanag ng umaga na kumakalat sa syudad na palagi kong tinawag na tahanan, napagtanto ko na ang paghihiganti ay kumpleto na. Hindi dahil nagdusa si Bea, kahit na nagdusa nga siya. Hindi dahil nagsisisi ang aking mga magulang, kahit na marahil ay nagsisisi sila. Kundi dahil sa wakas, ay huminto na ako sa paghingi ng pahintulot na unahin ang aking sarili. Ginawa ko na lang. At iyon lang ang paghihiganti na tunay na mahalaga. Ang mabuhay ng maayos, masaya at payapa. Ang mabuhay para sa sarili ko.